May house rules ba kayo? Mabiyayang araw ng Miyerkules kapanalig, kapistahan ngayon ni San Bogomilo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nagbabago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Mga ka-youth o dating naging youth, alam niyo ba? Sa bawat bahay may house rules. Sino dito ang may rule na bawal mag-cellphone sa dining table? O baka naman sa inyo okay ang screen time at social media? Pagkatapos ng homework, ginagawa ng parents ito. Hindi para pahirapan tayo, kundi para turuan tayo ng values tulad ng paggalang, pananagutan, at kabutihan. Kung sa bahay, may rules na para sa harmony ng pamilya, ganon din sa Senado. May rules of the Senate na dapat sundin ng mga senador para sa kaayusan ng pamahalaan at tiwala ng taong bayan. Pero minsan may pumapalya sa pagsunod. Pansariling interes muna kaysa sa kabutihan ng bayan. Nagkikreate tuloy ng skandal. Hindi lang sa atin pero global scandal na. Kapag nangyayari ito, nawawala ang integridad ng institusyon. Alam ko na aware kayo na ang pinagbabasihan nito ay ang divine law. Ito yung mga pamantayan na galing mismo sa Diyos, nagabay sa walang hanggang buhay. Ito ang rules para sa harmony ng ating soul with God. Sa divine law, naroon ang 10 Commandments. Kasama rin dito ang mga turo ni Jesus, ang ating maestro at ng teaching authority ng ating simbahan. In short, nakaugat ito sa Biblia at tradisyon. Kaya challenge ko sa inyo, mga kapanalig. Handa ba tayong maging dakila sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagtuturo ng kanyang alituntunin? Kung oo, tapikin natin ang ating balikat at i-pursue natin ito. Tandaan, hindi tayo nag-iisa. At isama natin ang ating family, friends, buong parokya, buong bayan, buong simbahan. Kapag tapat tayong tumalima, naging buhay na patotoo tayo sa iba. Parang walking testimony, nakikita ng tao sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapanalig, kung pipiliin natin na sundin ang divine law, naniniwala tayo sa forever. Ang life forever with God, yun ang eternal salvation. Yun ang harmony ng ating kaluluwa na piling si Lord na promise walang ending. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa ating bayan. O San Pablo, tagapagturo ng mga bansa, buong pagmamahal mong pangalagaan ng aming bansa at kaming mga Pilipino. Mula sa langit, biyayaan ka nawa ng pagmamahal ni Kristo upang tanglawan ang bawat isa ng liwanag ng Ebanghelyo at papaghariin ang pag-ibig. Lalo pa nawang makilala ng bansang ito na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magningning nawa ito sa harap ng mundo at hangarin nila tuwina ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan. O banal na apostol, liwanagan, aliwin at pagpalain kaming lahat. Amen.